trabaho, kung ano man po yung ginagawa natin, ay kailangan po tayong manalangin. Tayo po ay talagang ito po yung ating pinaka-weapon sa ating buong maghapon. Umaga pa lang bago po tayo bumangon, kailangan po meron na tayong panalangin. Ako po ay unang nakapanalangin sa JCOB Nagaoka nung andun pa po si Pastora Nakamura. Dito po sa ating pananalangin, katulad nga po nung sinabi ko kanina, ay napakahalaga po ng panalangin natin, lalo na po sa proteksyon natin sa araw-araw. Kaya nga po, kung hindi po siguro ako nananalangin, siguro hindi lang po medyo halata na pinananalangin, pero ako po yung nananalangin. At alam po natin na kung hindi po tayo nananalangin, ako po ay talagang nananalig na dahil po sa panalangin ko, kaya po hindi po ako masyadong nadisgrasya nung araw na yun. Bagaman po talagang kung makikita po niyo ako noon, baka parang pinagbugbog po ako ni Pacquiao. Basag po yung buto ko dito. Tapos yung mukha ko po, yung halos kalahati, hindi nyo makakuha dahil pagang-paga talaga siya, hindi makakita ng isa kong mata. At naroon po ako sa gitna ng bundok, wala pong masyadong dumadaan doon. At konti-konti na lang, kung tumama yung ulo ko doon sa pinaka-poste ng lagayan ng yung para sa snow, na parang yung kung saan makikita yung level ng snow. Konting-konti na lang po doon at kung tumama yung ulo ko baka wala na, hindi ko na alam. Kaya po, yun po sa tulong po ng panalangin ay tunay nga po na tinataas ko si Lord dahil hindi po yun sa aking lakas, kung hindi po sa panalangin po na ating inuusal kay Lord sa umaga pa lang. Dahil alam po natin, ilang beses po, marami pong verse sa Bible kung saan po sinasabi na tungkol sa panalangin po. Sa Pilipos po, 4:6-7, maging sa Mateo po, Mateo 21 verse 22, maging sa Marcos po, ay 11:24, lagi pong sinasabi dyan, yung panalangin may pasasalamat, panalangin may pananalig, na kung tayo po'y mananalig sa ating Panginoon, tayo po ay talagang hindi niya tayo ipahihintulot sa mga aksidente na ganito, maging sa mabibigat na mga problema. Kaya po tayo po bilang mga mananampalataya, nararapat po na tayo po ay laging manalangin ng may pananalig. Dahil kung yun po, pinagpapasalamat ko po na talagang konting-konti na lang po kung napatama ako doon sa poste na bakal. Siguro, hindi ko malaman, baka wala na ako ngayon dito. Buti hindi ako nabulag, hindi ako nabingot. Kasi yung ganito ko po talaga, wasak nun eh. Sabi ko, patay bingot yata ako. Baka hindi nyo maintindihan nga pag nag-testimony kasi mingot na ako. Pero yun po, sa biyaya po talaga ni Lord, patuloy ko po siyang itinataas na tunay nga po na tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok dahil tayo po ang talagang nakaprone sa pagsubok. Tayo po sinusubok ng kaaway. Bakit po tayo sinusubok? Sabi po dito sa Santiago 1:2-4, sabi po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ng pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ayun po. Kaya po tayo sinusubok para po mas lalong tumatag yung ating pananampalataya, yung pananalig natin sa Diyos. Tandaan po natin na yung mga pagsubok natin ay mga test of faith po sa atin.
kung saan po tayo ay malalaman ni Lord kung tayo po ba talaga ay mananatili sa Kanya, bagaman tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Kaya po sabi po dito sa 4 na dapat po tayo magpakatatag dahil habang tayo ginagamit at lumalago sa ating pananampalataya, doon naman po dumarating yung mga pagsubok. At yun po yung way ni Lord para po tayo ma-practice sa way ng langit. Dito din po sa test of faith natin na to, sinasabi po na marami pong verse sa Bible na makikita natin na kahit po tayo ay sinusubok po tayo ng ating Panginoon, yung faith natin, sinasabi pa rin po ng ating Panginoon na tayo po ay mapalad. Sabi po sa Mateo 5:10, mapalad ang mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama siya sa kanyang kaharian. Kahit po tayo ay pinag-uusig ng mga pagsubok, pinag-uusig po tayo ng mga tao na hindi po naniniwala sa ating Panginoon, ituring po natin ang ating sarili na mapalad dahil po sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, mayroon po siyang promise sa atin na makakasama tayo sa kanyang kaharian. Dito rin po sa awit 119, verse 2, sabi po mapalad ang dito po sa King James Version ang awit 119 verse 2, sabi mapalad yung mga nag-iingat sa kanilang patotoo na nagsusumikap sa kanyang nabuong puso. Mapalad po talaga tayo kung iniingatan natin yung mga patotoo natin, kung paano tayo ay binago, iniligtas, kaya nakaranas ng mga miracle na Lord. Dahil alam natin na naka-align pa rin tayo kay Lord. Kaya po, mapalad po tayo. Sabi po dito sa English, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with a whole heart. Kaya po, kuwan po natin, yung mga patotoo po natin, ingatan po natin na huwag pong magalaw ng kaaway upang yun po, manatili po tayo na naka-align po tayo kay Lord. Kaya po, bilang pagtatapos po dito sa aking patotoo na yun po, siguro pinadanas po sa akin yun ni Lord kasi nung mga panahon na yun ay mahirap. Tigil bro. Pasensya na po. Yun po, siguro po dahil yung sa pinaparanas tayo ng mga gano'n kasi may tinuturo po sa atin. Tayo po ay pinatatatag ni Lord sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kaya po, encouragement ko po sa lahat na patuloy po tayo manalangin. Patuloy po tayo manalig sa ating Panginoon. Ayun lamang po, maraming salamat po.